Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Patuloy mo kaming iniingatan. Patuloy mo kaming ginising. Binigyan mo kami ng buhay at ng lakas. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na nanampalataya sa inyo at patuloy na sumusunod sa iyong kalooban na sila iyong pagpalain, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, mga pagsubok sa buhay. At ikaw, Diyos, ang siyang manguna sa kanila upang ligtas sila, Panginoon, sa anumang tukso, pagsubok na narito sa aming kapaligiran lamang. Panginoong Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nawa ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kapatawaran upang kami, O Diyos, ay patuloy kaming makapaglingkod sa inyo na malinis ang aming puso at isipan. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayon kay Apostol Pablo sa 1 Pedro 3:15, dapat ay nakahanda tayong sumagot kung magtanong sila tungkol sa pag-asa na meron tayo. Magtatanong sila kasi kung totoong Kristiyano tayo, may mapapansin ang mga kasama mo sa bahay o sa trabaho na kakaiba at pagbabago sa buhay mo. Kung paano tayo mamuhay ay magpapakita kung anong klaseng pag-asa meron tayo. Ito ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Ano ang pag-asa Kristiyano? No? Ano ang pag-asa ng Kristiyano, kaibigan? Ito ay hindi pansamantala. Hindi lang ito pag-asang buhay na ito tulad ng meron ang mga di-Kristiyano. Kapag pansamantala lang, makamundong pag-asa yun. Ayon kay Pablo, kung sa buhay lang na ito meron tayong pag-asa kay Kristo, tayo na ang pinakakawawa sa mundo. Pero hindi. Ang pag-asa natin ay hanggang sa kabilang buhay. Bakit sa tingin mo nasabi ni Apostol Pablo na pinakakawawa ang mga Kristiyano kung hindi totoo o walang basihan ang pag-asa natin? Positibong pananaw na walang katiyakan. Hindi rin ito nakabatay sa pag-iisip na lang ng magandang bagay. Paniniwala na may Diyos at buhay na walang hanggan na wala namang basihan. Ang kumpiyansa natin ay hindi sa iniisip o emosyon natin, kundi sa salita ng Diyos. Pakikipagsapalaran. Sabihin ng iba, wala namang mawawala. Kung na maniniwala ka ng may kabilang buhay at may Diyos. Bahala na, sabi ng iba. Pakipagsapalaran yon, mga kaibigan. Ang pag-asa natin may basihan. Ito ay nananabik na katiyakan na ang mga pangako ng Diyos ay totoo. Hindi matitinag na katiyakan ng ating kaligtasan batay kay Kristo at sa kanyang ginawa para sa atin. Mga pangako ng Diyos na nakasintro kay Kristo. Nakaugat sa mga pangako ng Diyos ang pag-asa natin. Meron tayong buong aklat o Biblia na nagsasabi ng mga pangako ng Diyos. Kung anong sabihin niya, yun ang matutupad. Nakikita na natin ang katapatan niya sa mga pangakong ito na magbibigay katiyakan
sa atin sa mga pangakong tutuparin pa niya. Ang pangako ng kaligtasan ay tinupad ng Diyos kay Kristo. Buong kasulatan ay patungo kay Kristo. Tinupad niya ang kailangan sa kautusan ng Diyos. Ang mga propesya ay siya rin ang katuparan ayon sa Isaiah 53. Ano-ano ang natupad sa pagdating ni Kristo? Ang natupad, mga kaibigan, si Kristo'y namatay, muling nabuhay, at ngayon tagumpay na naghahari. Makatitiyak tayong totoo ang pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ayon sa 1 Corinto 15:17, ano ang sinasabi nito sa pananampalataya natin laban sa kasalanan dahil nabuhay si Kristo? At kung hindi muling binuhay si Kristo, mga kaibigan, tayo'y nanatili pa sa ating mga makasalanan at walang katuturan ang ating pananampalataya. Biyaya o grasya ng Diyos, ito ang pangalawang batayan. Kung nangako nga ang Diyos ng buhay na walang hanggan, tapos hahayaan naman niya tayong pagsikapan iyon at wala na ang biyaya niya para tulungan tayong manatiling tapat sa kanyang hanggang wakas. Hindi rin natin kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Paano makikita rito ang biyaya ng Diyos? Paano ito nagbibigay ng pag-asa sa atin sa araw-araw? Ang Diyos ang nagsimula ng ating kaligtasan. Siya rin ang tatapos nito. Hindi sa atin nakadepende, kundi sa Kanyang kapangyarihan. Magsisikap tayong sumunod. Pero anumang pagkukulang natin, ay alam nating ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa atin upang hindi tayo mawalan ng pag-asa. Ayon sa Pilipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin, ayon sa 1 Corinto 15:10. Ayon kay John Piper, if God were not a gracious God, we could have no hope. We could cross our fingers. We could have strong desires and wishes. We could even perhaps decide by sheer dint of willpower to be positive thinkers and thus make the best of our brief, uncertain lives. But there could be no talk of moral certainty about good things in the future. There could be no confident expectation that all things will work out in a wonderfully happy way for us. Ano ang pagkakaintindi mo sa sinasabi ni John Piper, mga kaibigan? Ang sabi niya, ang pag-asa natin ay nakatali sa pagiging sovereign at gracious ng ating Diyos. Nais niya para sa ating ikabubuti
at titiyakin niyang walang makakahadlang para mangyari o matupad ang kanyang plano. Ano ang mga aspeto ng pag-asang Kristiyano, mga kaibigan? Ano ang aspeto ng mga pag-asang Kristiyano? Present reality. No? Ano ang kalagayan natin ngayon? Bakit mahalagang ilagay natin sa isip natin ang mga kakatotohanan ito na nagkakasala pa rin tayo, mga kaibigan? Nararanasan pa rin natin ang mga sakit at hirap. Darating din ang kamatayan. So, yun yung present reality. What about the future hope? No? Ano yung pag-asa? Future hope. Ano ang inaasahan nating darating? Ano ang damdaming idinudulot sa iyo sa tuwing aalala at pagbabalik? Ayon sa 1 Corinto 15:54. Ganap na katuwiran, mga kaibigan. Wala nang kasalanan. No? Wala nang kasalanan. Kawalan ng sakit at paghihirap ayon sa Revelations 21:4. Walang hanggang kagalakan kasama ang Diyos. Ano ang mga bungang dulot nito sa buhay natin ngayon, mga kaibigan? Tayo ay magtatagumpay laban sa mga tukso. Ayon sa unang Pedro 5:8-10. Ayon dito, paano natin mapagtatagumpayan ang mga tukso ng kaaway na magkasala tayo o bumagsak ang ating pananampalataya? Maging handa kayo. Yan, sabi sa 1 Pedro 5, maging handa kayo at magbantay. No? Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aalig-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Mamuhay ng nagtitiwala sa Diyos at naglilingkod para sa Kanyang karangalan. Ipinapakita dito na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ay nakatingin sa mundong ito na pansamantala lang ay may permanente silang tirahan doon sa langit. Paano sa tingin ninyo makakatulong ito sa attitude natin tungkol sa oras, pera at katawan natin? Ayon sa Hebreo 11, ang lahat ng taong ito ay namatay na, sumasampalataya. Hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila, natitiyak naman nilang darating ang araw na matanggap nila ang kanilang hinihintay. Maging mapagtiis ayon sa Roma 8:28-39. Paano nakapagbibigay ito sa atin ng pag-asa sa mga paghihirap na dinanas natin ngayon? Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo. Patuloy kaming nagtiwala. Ang pag-asa namin, Panginoon, ay kami ay iyong kukunin at dadalhin doon sa iyong kaharian. Dahil kami, Panginoon, ay temporary lamang kami dito sa mundong aming ginagalawan. Dahil ang aming tunay na tirahan ay ang iyong buhay na walang hanggan, ang langit, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang pag-asa namin ay ang langit, hindi dito sa lupa. Kaya dalangin namin, O Diyos, na kami ingatan mo sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na umaaligid sa amin. Tulungan mo kami magbantay sa mga kalaban, Panginoon, upang hindi kami masisilo, upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban na buong puso
at nagtitiwala na malinis ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami na ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa lahat ng oras sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. At ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesucristo namin, Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.